Never ako nagalit kay Lord. Ang tinanong ko lang sa kanya is, ano yung purpose mo dito, Lord? Kasi naniniwala ako na may plano ka and your plan is not to harm me. I think that's the beauty of having Jesus as our God, na hindi siya yung tipo na kailangan perfect ka pagdating mo sa akin. Hindi, actually, come as you are. Are you imperfect? Come here, I will perfect you with my love. And that's what I really loved about just getting to know God eh. Kasi, hindi ko pala kailangan magmalinis bago ko lumapit sa Diyos. Doon ako kanausap ni God na parang, feeling mo kasi ikaw yung teacher. You're the tax collector. When He talks to you talaga iba. Doon yung pinakita sa akin na you got to this point because of your life choices that were not clean. It was very hard to take, very painful. Pero what's nice when God talks to you, it's painful, pero magaan. One time, may tumawag sa akin, taga rito sa Pilipinas. Hindi niya ako kilala. Nakita niya lang daw sa Facebook, may message niya ako, Brad, taga CCF ako. Naalala lang kita. Gusto kita ipag-pray. Nung nabasa ko yung message niya, iyak ako ng iyak sa CR. Panahon na yun, yung down na down ako, yun yung pinaka-saving grace ko, yung pag-uusap namin na para ako nakakita ng pag-asa. Lord, ito ulit. Sabi ko, Lord, ayoko na mag-artista. Ibibigay ko na sa'yo pati pag-artista ko. Pero may iyak ako. Lord, ayoko nang unahin yung sarili ko. Ayoko nang unahin. Gusto ko, sabi ko, Lord, kung ano yung balak mo sa buhay ko, gamitin mo na ako. Ito na yun. Paano mo nahanap si Lord sa kulungan? Nagbibigay sila ng Bible. Tapos bigla siya nagsalita kasi mabilis lang. Bawal kasi sila magtagal doon. So sabi niya, si Lord, pinatawad na kayo. Basta magsisi lang kayo. Galing, no? Parang habang nakikinig ako sa'yo, na-realize ko, kung kailan ka nakulong, doon ka naman pinalaya ni God. God has never forsaken me. Wala akong ginawa buong buhay ko kundi sumamba ng lalaki. Unang asawa, ikalawang asawa, ikatlo, ang feeling ko savior ko. Ito yung tunay mong savior. Sabi ko nga kung hindi ko nakilala ang Panginoon, dalawa lang ang pwede kong puntahan lupa at saka Muntinlupa. Kung hindi ako patay, nakakulong ako ngayon. Totoo yan. Hindi ko na makita din yung sarili ko, naggagawa pa ng ibang bagay, maliban sa gawin yung nais ng Diyos na gawin ko para sa ibang tao. Lord, pahinga naman. Pahinga naman. 22 years na bugbog na ako. Ang puso mo. Alam mo, ang galing niya, no? But sabi niya, lingon ka anak, may black book ka dyan. Pati ka sumulat. Chinese ako 100. So, walang God, di ba? But that moment, I felt something. No, the Lord, it's the inner voice. The inner voice. November 5, sumabog yung video. Pero November 6, nakaschedule ka talagang pumunta sa bahay kanino. Parang sabi ko, gusto ko silang makita. Tapos parang siguro way na rin yun ni Lord na parang nasabi niya na dadalhin kita, huwag kang mag-alala, dadalhin kita dun sa lugar na mafe-feel mo na yung problema mo sobrang liit lang. In one of my prayers, God spoke to me and God said, what will you deny? What self will you deny? Wala ka pang self. Let me heal you. Let me heal your brokenness. Let me teach you how to love yourself. Tapos yung sinabi ng Panginoon sa akin, napakaliwanag, yung mahal kita. Mahalin mo rin sarili mo. The day before I committed suicide, I was reading this passage that said, be of sober spirit. The devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Nung nabasa ko yung verse na yun, tinigil ko yung quiet time ko. Sabi ko, totoo nga. Sobra kong down na down ako. Sabi ko, ayan na, Lord, binibigay mo na ako sa devil. Wala na, na-depress na ako. Sana tinawid ko. Kasi sa susunod na verse, pinangako si Jesus Christ dun eh. Sinabi, but I will hold you. I will support you. Ganon. What keeps you together for 11 years? Alam, hindi secret eh. Si God lang talaga eh. Alam mo, na-imagine ko yung buhay ko nga eh. Kung wala si God, wala eh. Malamang hindi na kami umabot ng isang taon. When you know better, you will do better. So what do you know now that you didn't know before? Love. Saan mo nahanap yung love? Kay God.